Ngayon, i-on naman po natin yung pan niya, no? Isang pindot lang po ulit. Tapos, hindihan na po natin yung pan. Okay. Ayan, mga kadeo, ano kalakas, oh. At good na good to sa kung saan nyo gusto dalhin, ano? Okay. Pwede nyo pa i-flip. Ayan. Ang lakas pala talaga ng ganitong electric fan. Ayos. Welcome back sa ating video tutorial mga kadewe. Bali ngayong araw po ay gagawa po tayo ng DIY portable fan with phone charger. Bali ito po ay requested ng ating subscriber. At kung may request din po kayong DIY project ay i-comment nyo lang po sa ating comment section. At kung kaya ko po gawin ay gagawin po natin. Okay? Sana po ay may matutunan kayo sa ating gagawing DIY project. At huwag nyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video at tutorial. Okay, magsimula na po tayo. Maraming salamat. Bago po tayo mag-umpisa ay isa-isayin po muna natin explain yung mga gagamitin natin sa ating DIY portable fan with phone charger. Bali ang una po ay itong fan natin na 5 volts. Ayan, bali ito po ay 6.5 watts na 5 volts na fan. Ayan, bali ito po yung una. Tapos yung pangalawa naman po ay itong USB extension. Bali maglalagay din po tayo ng output para sa phone charger. Ayan, USB extension. Ang next naman po ay itong motor controller na 3 volts hanggang 12 volts ay pwede po itong gamitin. Kaya sakto po itong ating gagamitin pan dito sa ating motor controller. Pwede mong hinaan yung hangin, pwede mo ring lakasan. Kaya maganda gamitin ito mga kadewa, makokontrol mo yung battery para tumagal malobat. At kung gusto mo naman na lakasan ay pwede mo itodo, kung init na init ka. Ayan. Tapos sa charging input naman po, ang gagamitin natin ay itong Type-C female holder. Bali pwede natin gamitin yung phone charger natin pan-charge sa ating portable pan na gagawin. Pwede rin naman po yung solar panel kasi may nabibili na pong Type-C yung dulo ng panel Kaya irerekta nyo na po isaksak dito. Ayan mga adewa Tapos ang next naman po ay itong 1S 6 MOS na BMS Bali ito po ay magandang klase na mga adewa Ito po yung magpoprotekta sa ating battery para hindi po siya ma-overcharge at over-discharge. Ayan. Siya po yung bahalang mag-cut off kapag hindi po nag-cut off yung ating charging module. Siya na po yung magka-cut off ng charge. Tapos kapag palubat na po yung battery natin, hindi niya po isasagad na 0 volts. Kasi mabilis po masisira yung battery natin pagka nagsi 0 volts. Nababawasan po ng lifespan. At mabilis masira. Okay, kaya mahalaga to mga DIY. Ang next naman po ay itong battery natin na 18650 battery. Ayan, bali ito po ay 2,500 ang isa. At ang gagamitin natin connection ay parallel lang, hindi po tayo magsisiris. Bali ang kailangan lang po natin ay nominal voltage na 3.7, tapos full charge niya ay 4.2 volts. Kaya itong 18650 po ang gagamitin natin. Tapos ang next naman po ay itong battery indicator para makita po natin yung charging state at saka charging basta yung po niya, yung pinaka bar niya kung ilan na po yung natitira sa ating battery. Ayan, tapos magkakabit din po tayo ng off on switch para sa ating battery indicator para pwede mo siyang i-off, pwede mo siyang i-on. Ayan mga adewe kaya maglalagay tayo nito. Tapos ang next naman po ay itong gagamitin natin module. Bali ito po ay charging module na boost converter. Ayan, kaya maganda gamitin to mga adewa. Pwede na siyang pang charge, pwede pa siyang pang output na boost converter. Bali ito po ay MHCD42 na module. Ayan, bali ang output po nito ay 5 volts. Saktong sakto sa ating pan na gagamitin. Ayan, saktong sakto.
Bali, kaya po ito tinawag na boost converter kahit po yung battery mo ay 3.5, 3.2. Ang output pa rin po niya ay 5 volts ano kahit habang di pa nagka-cut off yung BMS. Yun pa rin po yung output niya 5 volts ano. Malinaw mga ka-DIY no? Hangga't di nagka-cut off yung BMS, ang output pa rin niya ay 5 volts. Okay. Tapos yan na rin po magcha-charge ng ating battery. Tapos may makikita po kayo magbi-blink na ilaw dito. Bali, apat na ilaw po yan ano. Bali, kapag ka lobat na lobat, nasa unang bar lang po yan. Ayan, pangalawa, pangatlo, hanggang pag full charge na po. Iilaw na po lahat yan ano. Kaya may built-in na siya na charging indicator. Kaganda mga ADO no. Tapos ito po yung momentary switch niya no para sa output. Pwede mong patayin yung output, pwede mo rin i-on. Ayan. Tapos meron na rin po siyang auto detection ano. Kaya optional yung maglagay ng momentary switch ano. Kasi kapag kami sinaksak ka sa output niya na kung pag na-detect niya po ito ay kusa na pong mag-on ano. Kaya optional po yung paglagay nito. Sample, kung ma-detect niya na may sinaksak ka na phone, mag-on din po siya automatic ano. Kaya maganda to gamitin mga ka-DIY. Pero maglalagay pa rin po tayo ng momentary switch ano. Para sigurado tayo na naka-off yung output. Kaya po ito tinawag na momentary, naka-off lang po siya, ay naka-on lang po siya kapag ka nakadiin. Kapag nakataas po ay naka-off yan, ano? Bali yan, hindi po siya nagpipix sa ano, sa on. Permis lang po siya naka-off. Ayan mga ka-DIY, ano? Malinaw, kaya momentary gagamitin natin, ano? Kasi ito lang po yung tinatanggap ng ating module, momentary switch, ano? Okay, explain ko sa inyo mamaya mabuti kung paano rin yung connection nito. Bali, ang next naman po natin ay mag-assemble na po tayo kagad ng battery, no? Kung alam nyo na po yung pag-assemble ng battery, skip nyo na po yun, ano? Para hindi po kayo mainip. Tapos, kung gusto nyo bumili ng mga parts na binanggit ko, ay ilalagay ko po sa description ng aking video yung link, ano? Para hindi na rin po kayo mahirapan maghanap ng DIY, ano? Okay, start na po natin agad yung pag-assemble ng battery. Okay? Okay mga ka-DIY, punta na po tayo sa pag-assemble ng ating battery, no? Bali, ang gagamitin po natin ay 6 na piraso, no? At ang bawat isa po ay 2,000 mAh ang isa, no? Bali, dahil 6 po ito, magpa-plus plus po yung capacity niyan, magiging 15,000 mAh, no? Ayan mga ka-DIY, no? 15,000 mAh, kaya malaki-laki na po yung capacity nito. Okay, baling gagawin natin, pagsasamahin lang po natin yung mga positive sa positive, negative, negative sa negative, ano? Ayan, parallel connection lang po. Ulitin ko po ulit, 3.7 ang nominal. Ang full charge ay 4.2 volts. Okay? I-parallel lang po natin muna. Gamit itong ating spot weld. Bali, pwede rin po kayo maghinang ano kung wala kayong spot weld. Kagaya po ng ginawa natin sa last project natin. Ayan, no? Hinang lang po yung ginamit natin dyan. Ayan, hinang sa negative. Hinang sa positive. Ayan, pinagsama-sama lang po natin. Ganito lang po yun, ano? Palito, 6 na piraso. Ayan, kung wala kayo spot weld mga ka-DIY, hinang na lang po kayo. Okay? Maganda po kasi may spot weld para mabilis po yung trabaho, no? Okay, pero kung panggamit lang ay maghinang na lang po kayo. Okay, pagsamasamahin po muna natin yung positive. Bali, ito pong nickel sheet na gagamitin natin or tabbing wire ay 0.12 mm, ano? Pwede nyo rin po gamitin yan sa panghinang, ano? Kahit yan na po yung gamitin nyo. 0.12 mm. Okay. Tapos, ginamit ako po ng battery para hindi po masyadong ginamit ako pa pala ng magnet para hindi po masyadong malikot pagka yung spot weld. Okay. Set lang po natin to sa number 6. Yan, saka spot weld na po natin.
Okay mga kadeo, ayan, tapos na po natin i-spot weld yung positive at saka negative. Ayan, ganyan lang po yung gagawin natin, ano. Ulitin lang po natin yung katulad nito, ano, dito. Kasi ang gagawin natin, magkapatong lang siya. Hindi pwede straight kasi hindi na po kakasya sa box natin. Okay, gawa pa po tayo ng isa nito. Okay mga kadeo, ayan na po. Tapos na po natin spot weld. Ganun lang po siya kabilis, ano. Bali, nakagawa na po tayo ng dalawang parallel, ano. Bali, next naman natin ay pagpapatungin lang po natin yan, ano. Yan, pagsasama-samahin naman natin yan. Okay, yun po next natin. Wala po tayo. Okay mga kadewa, yan, no. Tapos na po natin spot weld. Nakagawa na po tayo ng parallel connection, ano. Pagsama-sama na po natin positive at saka negative. Yan lang po siya mga kadewa, no. Yan po yung tinatawag na parallel connection. 4.2 volts lang po lahat yan. Yung full charge. Tapos yung nominal 3.7 volts. Okay. Bali, next naman natin ay ikabit na po natin yung ating BMS, ano. Bali, sa connection po ng BMS natin, ayan. Yung B positive, dapat po sa positive ng battery natin yan. Ayan, sa ibabaw. Tapos yung B negative, dapat po sa negative natin, ano. Dito po dapat nakakonect yan. Tapos, kukuha po ng output. Dito po tayo kukuha ng output sa P negative at P positive. Diyan na rin po tayo magpapadaan ng charge. Ayan, malinaw mga kadewe na. Battery positive, battery negative. Yan po yan. Tapos yung output at saka charging dito na po sa P negative at P positive. Okay, connect natin. Okay mga kadewa, no? Tapos na po natin ihinang yung BMS natin. Ayan na siya, no? Parallel connection at BMS. Okay. Bali, testing naman po natin kung may output na sa P negative at P positive, ano? Malaman natin kung good na yung ating connection. Dapat po may output na yun ng 4.2 volts, ano? Pataas. Ay, pababa pala. 4.2 pababa. Okay, check natin. Wala mga ka-DIY. Pala nakasaksak yung positive. Akala ko si reconnection. Okay. Ayan mga ka-DIY, 4.17 volts. Ayan ang kailangan natin. Ang full charge po niyan ay 4.2, no? Nominal 3.7. Okay na po yung connection natin. May output na po tayo sa BMS. Kaya success po yung paggawa natin ng battery. Ang next naman natin ay babalutan na natin to, no? Pero hindi ko na ipapakita sa inyo kasi basic lang yan. Yung paglalagay ng tape at saka babalutan. Para hindi siya prone sa pag-spark, ano. Pag nagdikit po kasi positive negative, possible mag-spark yan. Kaya kailangan lagyan natin ng tape dito
or kahit anong enclosure para hindi siya prone sa pag spark. Okay, yun na po next natin. Tapos sasabay na rin po natin yung ikabit yung mga parts natin sa box natin para isang na tayo, diretso na tayo sa wiring kaagad pagkatapos ko ipakita sa inyo pero explain ko rin sa inyo pagka naikabit ko na, hindi ako magwa-wiring agad, ikakabit ko lang yung mga parts doon sa enclosure natin na gagamitin. Okay, yun na po next natin. Okay, okay mga ka-DIY, ayan po, tapos na po natin lagyan ng tape ayan, lagyan natin sa positive at saka sa negative, ayan. Tapos ang inilabas lang po natin itong P negative at P positive para sa output at saka charging. Ayan, tapos may nakabang na rin po tayo na double-sided tape. Okay, tapos na po tayo sa battery. Next naman po, na-set up na rin po natin yung mga parts na gagamitin natin dito sa ating enclosure Ayan. Nilagyan ko na rin po ng wire pero hindi pa po tayo nagwa-wiring Ayan, nilagyan ko lang po ng mga wire yung mga parts na gagamitin natin. Ayan, bali yung natin, yung battery indicator natin, yung positive niya, ayan, nilagyan ko na rin ng wire. Pero yung positive, pinadaan ko po muna sa switch tapos lumabas dito sa kabilang switch. Ayan, para may off on na po siya. Ayan Ayan, pero ito po yung wiring niya. Negative, positive. Tapos ito naman po yung sa phone charger. Ayan, yung dalawa na to. Ito naman po sa output na phone charger Ito input sa phone charger. Ito output sa phone charger charger. Tapos ito naman po yung switch natin para sa yung momentum. Ayan, momentary kung tawagin. Okay, nakapwesto na po. Tapos yung naman natin, yung pan natin, ayan, nakapwesto na rin Okay. Bali, ginamitan ko po siya ng sealant Kinuha ko lang po yung pinaka-base niya dito Ayan Ito po yung isa pa nating electric pan, kinuha ko po yung pinaka-base. Ayan. Saka po ako bumutas dito sa enclosure natin, tapos nilagyan ko ng sealant Ayan, may ikot niya pa rin po siya at pwede nyo rin yung ganyan. Good na good po yung ginawa nating pag dito pag install Ayan, tapos naglagay po ako ng butas dito para masilip po natin yung indicator natin dito Ayan, may indicator po kasi ng charging yan. Makikita nyo mamaya, magbiblink yan. Okay. Tapos ito pong MHCD42 natin, ipinakat ko po dito sa natin, motor controller. Ayan Ginamitan ko lang po ng tape. Ayan, pinakat ko po siya para nakaangat po siya at madali hinangan para hindi malikot. Okay. Bali kung may katanungan kayo sa mga ganitong DIY natin ay mag-comment lang kayo mga DIY Okay, next natin mag-wiring na po tayo. Bali ang kailangan po natin ayan yung 60 watts na soldering iron natin. Tapos yung soldering lead natin Yan yung FU Labs 0.8 mm. Okay. Yan po yung kailangan natin. Tapos ipwesto na po natin itong module natin para hindi masyado malikot. Yan, gumamit po ako ng clamp Bali dito po muna tayo sa momentary switch at phone charger. Ayan, momentary at saka sa phone charger muna tayo mga ka-DIY Diyan po muna tayo magpo-focus mag-wire Ayan. Bali sa natin connection ng momentary switch. Ayan. Yung key, ilalagay po natin yung isang switch diyan yung isang wire na switch diyan sa may key. Yan, tapos yung kabila naman ng switch dito po sa negative Ito po yung pinaka-negative niya mga ka-DIY Ayan. Ito po. Yan, itong negative. Dito natin siya i-connect. Pwede naman kahit sang negative pero dito na po tayo sa malapit. Tapos yung natin, yung output ng phone charger, ayan. Dito rin po natin ilalagay. Dito po yung positive. Ayan, dito po yung negative. Bali, paparallel lang po natin yung isang wire ng momentary dito sa phone charger para magkasama na sila. Isang hinangan na lang Okay, pakita ko sa inyo kung paano gagawin natin. Ihinang po muna natin.
Sa paghinang mga ka-DIY, madali lang naman ano. Bago po kayo maghinang, lagyan nyo po muna ng soldering lead para mabilis po kumapit yung wire ano, yung ihinang nyo. Lagyan nyo muna ng soldering lead. Ayan. Madali lang maghinang mga ka-DIY ano. Baka akala nyo mahirap. Naka-video po kasi ako kaya medyo ano ako sa pag-wiring ano. Ayan, sa momentary switch, kahit alin naman po sa dalawa yung mailagay nyo sa key, no? Kahit yung nasa baba, nasa taas, okay lang yan. Wala naman tong connection na kailangan sundin. Basta dito sa may connection ng momentary switch, yung isa dapat naka-connect niya dyan sa key. No? Okay. Ihinang po muna natin, ano? Para mapakita ko sa inyo. Okay mga ka-DIY, ayan po. Tapos na po natin i-wire yung key at yung phone charger. Ayan. Yan po yung sa charger natin charger input. Ito po yung positive, ito po yung negative. Tapos yung key, ayan Pakita ko sa inyo mabuti. Ayan yung isang wire ng ating momentary switch nasa key. Tapos yung isang wire naman papunta sa negative. Ayan, may connection na po tayo agad. Good na po yung connection natin. Next naman po natin ay doon na tayo sa battery, no? Sa battery naman po, pwesto na po natin yung battery. Ayan. Ito natin siya ilagay. Ayan, ganyan lang siya. Lapit lang natin. Ayan mga ka-DIY, no? Nakapwesto na po yung battery natin. Sa connection naman po ng battery natin, ayan. Dito po yung positive, ano? Dito po yung positive. Tapos dito naman po yung negative. Ayan, ano? Pero ang gagawin po muna natin, isasabay na rin po natin ihinang itong battery indicator natin. Padadaanin po muna natin dito. Ayan, ganyan. Tapos idediretso po natin sa ano natin, sa MHCD42, no? Didiretso po natin dyan yung positive negative. Hinang po muna natin, ano? Okay. Okay mga ka-DIY, tapos na po natin connect yung battery. Bali, ang una po ay itong charging indicator natin na ng positive negative nito dumaan muna sa battery. Ayan, tapos pagkatapos sa battery, dumiretso naman po sa ating MHCD42, no? Diyan sa connection niya para sa battery. Yan po yung positive, ito po yung negative. Pwede nyo na po i-testing kung buo po yung charging indicator. Ito po yung off on switch niya. On po natin. Ayan full charge po siya, gumagana. Okay, inaalalayan ko lang po kasi hindi pa po siya nakapakat mabuti. Gumagana siya. Tapos pwede nyo na rin po testingin yung key kung gumagana, no? Isang pindot, ayan, naka-on na po siya. Dalawang pindot, off na po yan. Ayan, no? Ulitin, isang pindot, naka-on, dalawang pindot, off. Pero pag isang pindot lang ginawa nyo dyan, ayan, no? Hindi po gagana yan. Kailangan dalawang mabilis na pindot, para mag-off. Okay, okay na po yung connection natin. Bali next natin, maglagay po tayo ng dalawang wire dyan sa sa output ng ating module, para mai-connecta na po natin sa motor controller. Okay. Maglagay po muna tayo ng wire. Ayan mga ka-DIY, nalagyan na po natin ng wire yung para sa output, Bali yung wire na yan, i-connecta nyo po yung output niyan papunta dito sa power positive at saka negative, Yung item sa negative, yung positive dyan yung red dyan sa may power positive para magka-power na,
Okay, connecta po muna natin. Pero, i-ano nyo na rin po, iparallel nyo na rin po yung output para sa ating phone charger. Ayan, no? Iparallel nyo na po dyan, sa power. Okay? I-connecta po natin para pakita ko sa inyo, no? Okay mga adewa, yan, tapos na po natin i-connecta sa power yung yung connection natin, bali yung output po ng ating MHCD42 ay pumunta po sa power. Ayan, sa positive negative. Nakaparallel na rin po yung positive negative ng ating phone charger, Ayan, kaya pagka pinower on po natin yan, may output na rin po dito at pwede nyo na rin po testingin kung gumagana na yung ating motor controller. Ayan, umilaw na po yung motor controller natin. Ayan, ibig sabihin gumagana na po siya, at pwede na natin i-connecta yung pan, Yan, bali patayin lang po natin ulit. Pwede na po natin i-connect yung pan. Bali yung pan po dito sa motor positive, motor negative. Ayan, dyan po sa dalawa na yan. Bali dito po natin ko-connecta, Bali yung pan po na to, pagka na-connecta nyo na po dyan, pwede nyo nang testingin, Pagkabaliktad po yung ikot mga ka-DIY, pagbaliktarin nyo lang po yung connection ng dalawa, Kasi minsan nagkakamali yung supplier, ng connection. Minsan ito yung positive, minsan naman ito yung negative. Okay, connecta na rin po natin para matesting natin kung okay na yung ating pan, Okay mga ka-DIY, tapos na po natin i-connecta yung ating pan. Ayan, pwede nyo na rin po testing kung goods na po, Bali ang connection na ginawa ko, yung item doon po sa may positive. Tapos yung dilaw, dyan po sa negative, Kasi na-testing ko kanina, baliktad yung ikot. Nung nilagay ko po yung dilaw doon sa may positive, pabaliktad po yung ikot. Kaya ang ginawa ko, pinagpalit ko, ayan, umayos na po yung ikot niya, nasa harapan na po. Yan, pagka nangyari sa inyo mga DIY yon, pagbaliktarin nyo lang yung connection ng positive negative, Kasi nagkakamali talaga yung supplier niyan. Kaya ganun lang siya kadali ayusin. Pagpapaliktarin nyo lang, Okay, testing na po natin. Ito mga DIY, ito siya sabi sa inyo, may auto detection siya. Pag may na ano siya na load, automatic na siyang mag-on. Ayan, Okay. Kaya napakaganda ng module na to. Automatic din po mag-off yan kapag pinatay nyo. Tapos, mga after 10 second po yata yun, mamamatay na yung load kusa mag-off. Pero pwede nyo na kagad siya i-rectang i-off dito, Ayan. I-ayos po muna natin para sa testing na po tayo, Okay. I-set up ko lang po muna. Okay mga ka-DIY, bago po tayo mag-umpisa ay ipa-flash ko po sa screen yung diagram connection nito, Ayan. Bali screenshot nyo yan mga ka-DIY para kapag gumawa kayo ay meron kayo susundan na connection. Ayan kung nalalabuan naman po kayo, mag-chat lang po kayo sa Facebook Messenger ko, at isesend ko sa inyo yung diagram para meron kayong pagbabasihan na malinaw. Okay? Bali punta na po tayo sa testing. Bali kapag i-on nyo po yung natin, portable pan, pwede nyo pong i-on gamit itong manual, Bali isang pindot lang po. Ayan, kapag umilaw na po indicator, ayan, ibig sabihin po niya naka-on na yan. Ngayon, kung wala pong load, hindi nyo po i-on ito at wala pong naka-charge, kusa pong mag-off yan, kahit di nyo po pindutin na itong switch nya. Ngayon, kung i-off nyo naman po manual, dalawang pindot lang po, Ayan, dalawang pindot lang na mabilis at mag-off na po siya. Okay? Ngayon, i-on naman po natin yung pan nya, Isang pindot lang po ulit. Tapos, hindi na po natin yung pan. Okay. Ayan mga ka-DIY, kalakas, at good na good to sa kung saan nyo gusto dalhin, Okay. Pwede nyo pa i-flip. Ayan. 360 degree yan.
Okay, ang ganda ng natin, ano, ginawang portable pan at saka ang lakas, ano. Ngayon pwede nyo rin po siya i-off, ano, kahit naka-on. Dalawang pindot lang po dito. Ayan, naka-off na siya, no. Kahit galaw-galawin yan ay hindi na po gagana yan. Okay, ayan, naka-off na po ulit. Ngayon, isa pang kagandahan dito mga ka-DIY, may auto detection to, no. Kaya sabi ko sa inyo, optional to yung paglagay ng switch, pero maganda, meron na rin po nakalagay, no. May auto detection to na kapag may na-detect siyang load, kusa pong mag-o-on yung ano natin, module, ano. Sige, sabay na rin po natin testing yung phone charger. Ayan, kapag sinaksa ko po to, dapat mag-o-on kusa yan, ano. So, ayan, mga adere, ano, may na-detect siyang load kasi yung ammeter natin, ayan, mayroon siyang consumption, na-detect niyang load, kaya nag-on na siya. Ngayon, testing natin yung phone charger, ang gagana. So, ayan, mga adere, ano, charging na siya. Ayan, para makita nyo. Ayan, medyo malabo lang sa screen. Paano ba? Lapit natin. Ayan, no, charging na siya. Okay. Kaya good na good po yung connection natin sa charging. Ngayon, kagandahan dito mga ka-DIY, kapag ka binunot mo to at wala na siyang nadetect na load, kusa siyang mag-o-off, ano, mga 10 second po siguro, pero hindi na po natin hihintayin kasi kusa naman siyang mamamatay. Ngayon, ang next na ano natin testing itong battery indicator natin. Okay, on po natin. Ayan, may kita nyo yung ano, status ng battery natin, kung ilang bar na lang po yung natitira, no. Ayan, ano, kahit po mag-off to, may kusa naman siyang, ay, kahit po mag-off to, meron naman po siyang sariling off on switch, ano. Ayan, no, gagana pa rin yan. Kahit i-on nyo yan, i-off nyo, ayan, hindi nyo madedetect yan kasi nakaibang connection yan. Makikita nyo pa rin yung ano nyo, battery status nyo, kung ilang bar na lang, ano. Ngayon, ang ite-testing naman po natin yung auto detection niya sa pan, ano, kanina yung sa charger. Testing natin. O, ayan mga kadeo, na-detect niya. O, diba, kahit di mo yung ano. Pero kung nagmamadali ka at gusto mong patayin, or kahit pwede mo na nga siya iwan agad, kusa naman siya mamamatay, or kung gusto mong patayin dito, pwede naman. Ayan, no. Ngayon, ang i-testing naman po natin yung ano niya. Ay, hindi po pala mabilis yung pindot natin. Ayan, kailangan mabilis lang pong pindot, ano, sa switch para mamatay. Testing naman po natin yung charger nya, no. Kapag kalobat na po yung battery nyo, ayan, ito po yung mangyayari kapag charge nyo. Testing natin. O, ayan mga DIY, ano, may nagbiblink po, ano. Kaya naglagay po tayo ng ano dito, lens, ano, at saka butas, para maninag dyan na nagcha-charge siya. Kapag ka-stable na po yung ilaw nyan, ibig sabihin full charge na po yan, ano. Ayan, kaya yan po ang purpose ng ano na to. DIY lang po yung ano na to, no, butas. Binutasan ko lang po, tapos naghanap ako ng lens na pwedeng ikabit dito. Ayan, saka ko ginlo. Ayan, nakikita yung ano, no, may nagbi-blink. Okay. Ayan, mga DIY. Kagandahan pa dito mga DIY, pwede mo siyang gamitin kahit nagcha-charge. Kasi ano to, yun ang isa niyang magandang kayang gawin, ano, habang nagcha-charge ay pwede mo siyang gamitin. Okay, tapos mga DIY, pwede po kayong magbenta nito, no, sarili nyong design, sarili nyong presyo. Ayan, kasi may nagbebenta na po nito, si Mr. Dewerts, ano. Shoutout po sa inyo. Ayan, di ko lang mabigkas mabuti yung kanyang pangalan, ano, pero yun po yung first builder na to. Pero iba po yung charging module na ginamit niya, no. Yung akin po MHCD42, no, po, pero yung kanya iba. Kaya medyo hawig lang dito, no. Pero pares lang po siya ng purpose, ano, at saka kayang gawin. Kung gusto niyo gamitin yung module niya, pwede rin po, ano. At ganito lang din po yung connection na nagagawin. Okay, sana po may mga natutunan kayo dito sa ginawa nating DIY portable pan, mga DIY, ano. At nakatulong po sana ako sa inyo. At sana po ay mag-subscribe kayo, ano, kasi malaking tulong na po sa akin to, ano, at i-like nyo po sana ang aking ginawang DIY project. At kung gusto nyo po i-share ay pwede rin po, ano, kasi mas malaking tulong po sa akin yun, ano.
At ayan lamang po mga ka-DIY, no? Huwag niyo pong kalimutan mag-like at subscribe para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video tutorial. Yun lamang po, maraming salamat. At kung may katanungan po pala kayo, pwede po kayo mag-iwan ng comment sa ating comment section, ano? Okay, yun lamang po, maraming salamat.